Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan, Taurus. This reading is for you. This September 1 to September 7, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, salamat po ng marami. Kung gusto nyo, ng energy nyo lang ang gusto makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan, Taurus. Kunin mo lang sa'yo at itapon na hindi naman talaga para sa'yo. Maaring vice versa, maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nating isipan. Pag hindi nagpit sa'yo, huwag mo na lang i-feel it. Anong energy mo this week? Tingnan natin, Taurus. Energy mo this week, Taurus. Okay. Ang energy mo this week is yung pagiging matatag, to clarity all the project, pero may mga sitwasyon na magkakaroon ng hindi magandang bunga. May mga sitwasyon ako na nakikita na may magmamataas, or may maghahari-harian, or may mga sitwasyon, pagsisinungaling also to. This is a injustice. There's an injustice, or may mga unclarity, or indecision, may mga sitwasyon na hindi fair, may mga sitwasyon na dishonesty, ganyan, may mga sitwasyon na maaring you want, gusto mong higante, or yun, may paghihigante kasi ako nakita. Magiging energy mo ngayon din sa iba sa inyo is disbalance sa lahat ng bagay. Magiging disbalance kayo. When it comes sa lahat ng decision, pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Siguro may mararamdaman ka ditong yung iba sa inyo sama ng loob this week or mga darating pa. Yan, may mga ganong sitwasyon na you want justice pero hindi mo mahuhustisyahan at hindi lalabas ang hustisya at hindi papanig sa'yo yung magandang magiging result ng gusto mong mangyari sa buhay. May mga ganong sitwasyon. Hindi man, ipasok mo kung saan sitwasyon. Halimbawa, bumili ako ng cellphone. Halimbawa lang Tapos yung nabili kong cellphone, inakala ko okay. Yung pala may defect. Yung mga ganong sitwasyon. Kumbaga, ipaglalaban ko yung pero hindi naman maibabalik na yung pera. Diba? Yung mga ganon. Ipasok mo kung saan part ng buhay mo. Ano pong parating kay Taurus? Ano po ang parating kay Taurus? Ang parating sa'yo is yung situation na makakaramdam ka raw ng pag-iisip every night. Hindi ka makakatulog yan. Parating sa'yo yan. Mga sitwasyon na you need to heal. May mga sitwasyon na kailangan mong harapin yung decision na to, or kailangan mong harapin yung takot na nararamdaman mo. The obstacle, you need to face yung mga obstacle ng buhay mo, ganyan. Also, this is decision making, ganyan. Yung parating sa'yo yung pagdidesisyon sa buhay. Either magstay ka dyan, or look to the future ka. Yung mga ganon. Or, kung gusto mo mag-revert ka. Yan, parating sa'yo yung mga sitwasyon na pagbabago, pero ang nakikita ko sa'yo, iisipin mo to at mawalilito ka sa kung tama yung landas na tatahakin mo. May mga sitwasyon na hindi ka agad makapagdedesisyon. May mga sitwasyon na kailangan mong gamitin yung mind mo and intellect, mga ganyan. May mga sitwasyon na maghahanap ka ng resulta or maghahanap ka ng liwanag. Kasi mag-wish ka. Hihingi ka, maaaring humingi ka sa taas ng tulong na about sa iyong mga wishful thinking. Yung mga tatahakin mong landas, tatahakin mong path, ganyan. Yung pagbabago to your creativity, and also more on powerful when it comes to your intuition. Yeah, mas more magkakaroon ng enlightenment ngayon sa intuition mo. Kumbaga, naiisip mo palang nagiging totoo na. Yan, kumbaga, may mga sitwasyon na pwedeng mong ma-vision, mga ganyan.
nakita ko. And then, iba sa inyo, siguro, parating sa inyo, there's an inspiration in life. Ako nakikita sa iba. May mga mag-i-inspire kayo, or maaaring may mga sitwasyon na gusto mong magkaroon ng peaceful pero may emotional din sa iba. Ganyan. Magiging emotional ka. Ito, may emotional feelings ako na nakita sa'yo. Parang may mga sitwasyon na i-wait option. Parang ganyan. Parang you will be caught in a middle. Ganyan. May mga ganun sa iba. Ano ang dapat iwasan niya? Ano? Taurus. Ano ang dapat iwasan ni Taurus? Ay, ang dami naman. Ang dami mo naman gusto iwasan. Ang dapat mo daw iwasan is yung mawalan ng lakas ng loob. You have the star too. Twice na yung star mo. Ang dapat mo iwasan kasi yung mawala ng lack of confidence, ganyan, yung magduda sa sarili, magduda sa mga bagay-bagay, ganyan. Iwasan mo daw yung basta maging malakas ka lang. Ganyan. Dapat mo iwasan yung mga yung situation na isipin mo parang hindi magsasucess, mga sitwasyon na hindi mo makikita yung katotohanan, enlightenment, mga sitwasyon na walang magiging kasiyahan, ganyan, hindi na sisikat ang bukas, mga ganun. parang pelikula, ano ba yan? Mga situation na, kasi mapanghihinaan ka ng loob dito sa sitwasyon na to. Napanghihinaan ka. Magkakaroon ng low self-esteem, ganyan. Pakiramdam mo parang hindi ako sapat, iwasan mo yung parang hindi ba kami sapat, hindi ako sapat, anong dapat, bakit. Huwag mong pagdudahan yung kakayahan mo din sa iba. Yan. Huwag kang, kasi magkakaroon ng parang there's an insecurity. Ako nakikita. Iwasan mo yun, yung magkaroon ng insecurity. Sa sarili, sa ibang tao, ganyan. Yan ang mga dapat mong iwasan. Kailangan mo lang magpakatotoo sa sarili mo. Kasi matalino ka naman tao. Matalino ka tao. Kaya hindi mo kailangang isipin yung mga bagay na mahina ka, hindi na parang mga ganun. No? Tingnan natin ang iyong love. Tandaan mo, love is hindi lang sa boyfriend, girlfriend, love with the family, kapatid, kasama sa trabaho, and sarili. Kamusta po ang love ni Taurus? May collaboration na. May magkikita-kita na ano. May collaboration partnership within 3 days, 3 weeks, 3 months, something. When it comes sa love, andito yung sitwasyon na maaring may isang sitwasyon sa inyo na maaring if you are married, there's a separation, or may mga sitwasyon dito na hindi na mag-fit, or may mga sitwasyon na hindi kayo fit, or hindi para sa'yo. May mga sitwasyon na mahang ka, or may mga sitwasyon na maghihintay ka ng resulta dito, or enlightenment, maybe there's a revelation, maghihintay ka ng mga revelation, ng mga resulta, kaya may mga sitwasyon na mapipressure ka, may mga sitwasyon na parang magkakaroon ng limitation, may limitations dito sa sitwasyon mo, with kang dito. Love to your family, karelasyon, kapatid, kung saan man yan, kasama sa trabaho, magkakaroon ng limitation. May mga sitwasyon na parang iintindihin mo kasi you are very kind. Yan, napakabait mo masyado. Masyado ka mabait. Yes, mapanghihinaan ka. I hope hindi ka magkasakit. I hope walang magkasakit sa mga mahal mo sa buhay. Yan, there's a week kasi ako nakikita. May mga situation din ako nakita na nagkakaroon ng kalakaran. Yan, may mga something bawal, may mga paniniwala actually. Hindi na nakikita ko. May mga challenge, actually, there's a challenge. May mga sitwasyon na, kayang gagang. May mga sitwasyon na kailangan mo i-accept. May mga sitwasyon na kailangan i-sacrifice. Yan, may mga sitwasyon na kailangan sumurrender. May mga ganun. Ang lungkot, pero may reason eh. May reason. Para ako yung nalungkot. May reason kasi yun eh. No? Di ba anak no? So di siya. May reason yun eh. Anak no? Ano? Ano si baby? Ano chang? Ano na na? Ano tayo anak? Ano isang?
mga anak ko. Tingnan natin ang iyong advice. Opo, wakat tayo. Besin eh. Opo, ko to dyan. Tingnan natin, universe. Ano pong advice nyo kay Taurus? What is advice? Sorry na. Advice po kay Taurus for sure. Thank you. Advice sa'yo, huwag ka daw susuko. Kahit anong battle, kahit anong hamon ng buhay sa buhay mo, walang sukuan. Ang sinasabi dito. Kasi you have a deep bond sa ngayon sa nakikita ko dito. Yan. Huwag kang matakot kung anumang battle. Kasi fearless ka naman. Nakikita ko naman dito. Fearless ka. And yun nga, ang sinasabi dito, may mga sitwasyon daw na kailangan mo mag-move to achieve yung mga goals na para sa'yo, yung mga gusto mong gawin. Ang nakita ko dito. The advice din is, syempre, nandito yung suporta nila sa'yo at suporta mo dito sa kanila. Either ko ano man yan, kapamilya, kapatid, mahal sa buhay, basta, yan, andito yung mga support, andito yung support. And then nakita ko rin nga yun, advice nyo, walang sukuan, laban lang, no? And then, pag-aralan ang lahat ng bagay, kailangan mo ring matutunan ito, and more idea, thinking of more idea, thinking ng mga new idea, how to success again, at bamangon muli, and then, move on. Siyempre, move on. Sinasabi dito. And, lakasan mo lang yung loob mo, strength, and be confident, and huwag mo ibaba yung pride mo. Yun na nakita ko dito. And syempre, huwag mong kakalimutan yung taas din, sinasabi dito. Kasi magiging emotional ka. And then syempre, yung kung ano yung nasa paligid mo, pahalagaan mo. May mga problema ka. May mga problema. Maaring iba dito nagkakaroon ng problema sa business, trabaho, or money. Ang nakita ko. And kailangan mo rin daw na i-embodies yung mga lesson na mga dumating sa buhay mo or parating pa lang din sa iba. No, i-embodies mo daw yung mga lesson na yun. Tsaka matalino ka. Very sharpness ka. Masyado kang matalino kang tao. And basta mag-trust ka sa sarili mo. Also, there's a communication. Ako nakita. Yan, mga suporta sa mga mahal sa buhay. Either ikaw susuporta or siya ang susuporta sa'yo. Yan. You need to speak out din ang sinasabi dito. Kailangan mo rin daw magsalita. Huwag ka lang din manahimik. Kailangan mo rin kumilos. Yan ang sinasabi. Kumbaga maging totoo ka lang din sa sarili mo, yun ang sinasabi. Trust talaga, as in trust to yourself. Trust sa mga tao na they willing to support you. Yan, trust sa mga tao na alam mong pagkakatiwalaan. And also God and universe, no? Arigato, namaste, God bless.